sulay pa sulod si Jando. Request audience. Walay request brother Jando, walay request. Palihog request bro. Kung musulod ka, pwede mangutana bro. O sige pangutana nimo bro. Basic ay walay pangutana ra din po, pwede. Okay, na request na ison. Accept na to si Jando. Add. Hello bro, Hello, Brother Jando. Brother Jando, good afternoon. maing hapon bro, pwede mangutana sa imong live bro. Pwede, Exxon, pwede, Exxon. Kaning kuan ba? Kani bitawng 2,300 days. Di ba inyong maning doktrina? Padayon. Asang prueba sa Bible nga ang 2,300 days nagkahulugan ng 2,300 years? Brother Jando, bisan sa Living Bible, ang Daniel 9, ang kanang 490 this diha 490 years diha na nila gibase po Brother Jando kay ang stand sa SDA ang Daniel 8 ug Daniel 9 na connection. Dayon ang 2,300 days lahi sa ang kang Miller ang original guna kang Miller na computation gikan sa 457 BC ngadto sa 1844 nga si Kristo mobalik motong ilang gitag na 1844 mobalik si Kristo. Mao to pero si Miller so para atong gidiscuss kaniha dili siya membro sa SDA kundi Baptist siya Sandicaper siya. Ang stand na sa SDA ron bro ang 2,300 days mao na ang start sa investigation sa investigative judgment sa pre-advent judgment. Mao po na stand ana mo na kwan marabag sa atong gobyerno ba prior mo declare og verdict na ay pre-trial. Asa mo itong mabasa sa Bible bro nga ang 2,300 days is 2,300 years? O so na mo kita ko tubag. Ang stand sa SDA, ang teaching sa SDA, ang Daniel 8 na diha mabasa ang 2,300 days. Daniel 8:14. Ang Daniel 8 o Daniel 9 na connection sa teaching sa SDA. Onya ang Daniel 9 24 ngadto 27 naghisgot diha 490 days kanang 70 weeks 490 days. Onya sa Living Bible sa Catholic version giangko na pahayag nga ang 490 days equivalent of 490 years. Diha na gibase ang 2,300 days na pwede siyang 2,300 years. Bro, wag mo ko nangutan about 70 weeks kay wala man ko'y supak ng 70 weeks is 1 day, 1 year man. Ako pangutan na is 2,300 days kay kasi kamuray ka-assume ba nga 1 day, 1 year po siya. Maulog siya fallacy of false analogy kung inyong isulti nga 1 day, 1 year siya tungod sa 70 weeks. Ako'y supak nga 70 weeks, 1 day, 1 year. Pero ari ko nangutan na sa 2,300 days. Asa itong priba sa Bible nga 2,300 days is equivalent to 300 years. Paminaw sa tubag, Brother Jando, paminaw ang kakutubag. Ang stand, ang teaching sa SDA, ang Daniel 8 o Daniel 9 connected. Kung imo man ganing gi-admitar ang 70 weeks na 490 days, 490 years sa Daniel 9, 24 to 27, mauna nga kung 1 year, 1 day, 1 year ang 490 days, mao po na stand sa SDA nga ang 2,300 days, 2,300 years kay 1 day equivalent to 1 year. Stand sa SDA. Wala man tanang ingon na stand sa uban. Teaching na sa SDA. Okay na, nangutan ako may tungodan na kay to confirm lang kung kaninyong understanding is proven biblically o inyo rin ang understanding tuyo ana.
So, imo man yung idikit ang kuan, imo man yung idikit ang 70 weeks. So, ang pangutana ni bro, kung saan man nimo pagprueba sa kuha nga ang 2,300 days nagsugod sa panahon nag-rebuild ang Jerusalem. Okay. Mao ni siya lagi nga ang stand sa SDA kung nakadit ang SDA, kabalo pag giunsa na niya pagplastar. Nga ang Daniel 8, wala na sabti ni Daniel ang pananawon, busag si pasabot siya dito sa Daniel 9 asa magsugod ang 2,300 days nga magsugod sa pagpahuli balik sa Jerusalem. Kaya diha man na sa Daniel 9:24 to 27. Dito na muna na diha Brother Jando, kung dili ka SDA, muna na ay diskusyon. Kaysa SDA, gi-admitar, giila nga ang Daniel 8 o Daniel 9 na ay koneksyon. Ang uban nga mga religious group, Protestant, mga Pentecostal, wala sila. Ang ilang pagtulunan, ang Daniel 8, lahi sa Daniel 9. Wala sila, dili sila connected. Bisan ang Roman Catholic. Pero sa Israel, mo na stand o dili o ingnon sa uban na dili na biblikal, di-prove na dili biblikal na stand. Okay. Kaya sa Israel, ila mo nang gila mo nang biblikal. Kay naman ko ning libro ha, inyoha mo siguro ning libro siguro, no? Inyoha ning libro, Timeless Truths, inyoha ning libro? Amo na nga libro, bro. Oh, sa dili mo ipakita mo sa kaniyang diagram ang good niya is inyong gidungan pagsugod ang 2,300 days sa sinugdanan po sa kuan sa 70 weeks. Pero kung ipangayo ani ang biblical proof nga ang 2,300 days gisugod gyud siya sa pagsugod sa 70 weeks niya atong pag-rebuild sa Jerusalem kay wa mo koy supak nga ang 70 weeks nagsugod gyud sa kuan rebuild sa Jerusalem. Pero kanin 2,300 days unsaon ninyo ni pag-prove gamit ang Biblia nga nagsugod ni siya sa kuan rebuild sa Jerusalem ang 2,300 days. Okay. Ngano Brad Jando, atong hinunduman ang Daniel 8 nagsugod siya sa Medo-Persia, dili siya nagsugod sa Babylon. Okay? Onya ang Daniel 8 nagsugod siya sa Medo-Persia nga kasaysayan. Medo-Persia daing Greek. Kay mao man ang Medo-Persia mao to nga ang Medo-Persia dayong Greek mula sa Daniel 8. Okay? Dayon, ang Daniel 9 nagsugod po panahon sa Medo-Persia kang Artaxerxes. Mao na nga, sa isnila ni Brother Jando, usbon tikaw, ang isnila ni nga stand, ang Daniel 8 o Daniel 9, connected lagi na siya. So, ani bro, namin giingon diri bro nga 2,300 days and nights. Kung sa'yo meaning ani 2,300 days and nights? Okay. Ang giingon diha bro, literal man gud na diha nga gisulat ako sa literal nga mababasa sa Biblia di and nights. Pero tungod man sa Daniel 9 nga ang 70 days diha, 70 years, 70 weeks diha, 490 days, 490 years, mao na nga gi-compute gi-kuan na pod nga ang 2,300 days diha, 2,300 years. Mao na kadi man pwede one day walay night. 24 hours man na sa literal, 24 hours one day. Mao nang day and nights. Mao na siya Brother Jando. Pero sa ako nakita kay Roman Catholic man ka, dili ko na dili yun na ninyo accepted na ang Daniel at Daniel 9 connected yun na siya. Pero sa Israel stand, connected siya tungod kay ang Daniel 9, ang event sa Daniel 9:24 nga pagsugod balik sa pagtukod sa Jerusalem under kang Artaxerxes nga hari sa Persia, Median Persian o kang Cyrus. Mao man na niya ang Daniel 8 nagmao na ang kasaysayan
sa nagsugod sa gingharian sa Medo Persia. Mao na nga sa isdoy nga pagtulunan ang maong event Daniel 9 ug Daniel 8 ug Daniel 9 na ay koneksyon. So, ang buot nimong ipasabot sa kuha diri nga inyoharan ng doktrina nga connected siya pero ang Biblia wala nagsulti. Di magkakabasa sa Biblia nga ngayon nga connected na siya. Mo pagsabot mo bitaw na nga nangingon ang Biblia nga mubasa kag musabot. Pagsabot. Parehara ko na ibasa parehara ko na sa inyong kampo. Parehara ko na sa pagtulong sa Katoliko tanan bago mabasa sa Biblia word for word. Okay, so sa ato pa Parehara Trinity, parehara Trinity brother Jando. Ang Trinity word for word di mabasa sa Biblia pero pag ingon nga amahan, anak ug espiritu unya nana sila yung mga persona dahil usaray Dios dahil nangingon pag let us make man in our image, our is plural, us is plural, mao na nga nagisabot nga kining usa ka Dios naglangkob sa tulo ka persona. Di ba na mabasa nimo nga one God in three person sa word for word sa Biblia? Di ka kabasa na. Pero kamatuoran yun na. sabi ni mo bro, kaning Trinity bro, naman sa Amplified Bible, Revelation chapter 7 verse 10. Mabasa mo para siya bro, para pres na. Dili ko na siya. Kung ato ka original na Greek, di na nimo mabasa. So, tagay na lang ko bro, asa man nga paraphrase Bible na to mabasa, paraphrase Bible na kong ipangayo. Asa to sa paraphrase Bible mabasa nga 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Dili lagi na nimo Mao lagi na ang doon nimo bisan pa dili na mabasa, dili lagi na mabasa word for word pero tungod sa connected chapter nga ang 490 days, 490 years, ang 2,300 days to gisabot na sa SDA kay naman sa connection na 2,300 years. Okay, sunod bro, kay para sa inyo mo dong i-insist nga 2,300 years yun ni siya. Ang question ako karon is, unsay pagsabot ninyo anang Hanukkah? Ano ka? Hanukkah. Kanang celebration sa mga Hudiyo nga Hanukkah. Unsay pagsabot ninyo ana? Yung Kippur, kasa. Research na good ng term Hanukkah, o gusto meaning sa term Hanukkah. Hanukkah. H-A-N-N-U-K-A-H. Sakto ba to? Ang muna spelling sa Hanukkah? Wala ko ako pa sa akong pa sa ana Bradjan do mura usaman siguro na sa mga feast of Jewish feast. Na Jewish feast na siya pero unsa man sa ilanang Hanukkah kay kung imo mo kong i-insist nga 2,300 days is 2,300 years, wala nila nabawi gid ang templo humang kini gitamas-tamasan, dili ra naitabo sa 1844 mo na imulutaw man god. Sakto sayo. Asa Bradjan do? Kung i-insist mo god nimo. Ha? Balik yung pangutana, ibalik. Kung i-insist man good nimo nga 2,300 days is 2,300 years, mulutaw nga wala na bawi ang templo human kini gitamas-tamasan didto ra nahitabo sa 1844 maging una nang mahitabo man god. So sa ato pare ay wala na cleanse ang templo from 457 BC from 457 BC up to 1844 AD, murag mana ba, murag wasa na cleanse gid ba? Ani siya. Ang imong ipasabot katong na revive ang temple. Unsa man na revive? Na revive ang temple after nga tamas-tamasan mo na imong ipasabot siguro. Kay mo may giingos Daniel 8:13, di ba? Tamas-tamasan ng templo, unya mabawi nila ang templo. Ano siya Brad Jando, pag ingon sa stand sa SD kay SD man gud stand may pangutana god.
Ako lang i-link ang panudlo sa SDA kung sibo Wala ba ka sa na. Wala reality of panodlo the sa SD. Biblia. Wala panodlo sa SD. Pag ingon nga, Mm. hangtod sa kaluhaan kalibo o katluan kagatos kaadlaw kagabi ang sanktuaryo pagahinluan. Wala Ah. yung pasabot na kahinluan ang sanktuaryo kanusa. Okay, sa inyo ang mga panudlo, nahinloan na ang sanctuaryo sa 1844. Mo ninyo panudlo. Therefore, before Okay. before Okay. 1844 wala na hinloan ng sanctuaryo, di ba? Okay, mao ni siya Brother Jando. Sa stand sa SDA, ang 1844 investigative judgment, kanang investigative judgment, mauna siya ang shadow sa earthly sanctuary nga musulod ang pare sa holy place adto niya ipang wisik-wisik ang dugo sa mananap nga gihalad sa mga tao alang sa ilang mga sala. Onya pagka Yom Kippur, Day of Atonement, musulod ang katong high priest na si Aaron once a year dito sa most holy place kay iyang hinluon ang mga sala sa mga katawang Israel during the time mugawa siya nga wa na sala ang mga Israelanon. Mao na ang hanay sa earthly sanctuary. Ang stand sa SDA gikan sa 1844 computation sa 2,300 days nag-start ang investigative judgment to cleanse the sanctuary, heavenly sanctuary in behalf sa mga katawhan nga nahulog sa sala dito gasugod og cleansing. Muna stand sa SDA. Kay stand sa SDA man ang imong gipangutanagon. Muna ako ang tubagon sa stand sa SDA. Mga tanong ko ni mo gali. So sa inyo ha, ang cleansing sa sanctuary na itabo ra sa 1844. Dili sayop nagsugod ang paghinlo. Nagsugod ang paghinlo hangtod karon nagpadayon pa na kay matapos na prior mobalik si Kristo mao tong atong gibasa kaniha pag abot sa hapit na mobalik si Kristo mo declare na ang dautan magpabayad-dayon dautan, ang balaan magpadayong balaan, ang matarong magpabailing matarong, onya mobalik siya aron paghatag og ante. Diha matapos ang cleansing sa pagsasala sa mga katawhan kun mobalik na si Kristo, maghatag na siya verdict, maghatag na siya reward. So, kanusa man jud gisugdan og cleanse ang templo? O ang 1844. Lagi 1844. According sa stand sa SDA. Ingon bitaw ko dito sa inyo ang stand 1844 gisugdan og kanang cleanse ang sanctuary, di ba? Muna yung tudlo. Di, ang ulag naman ko ng pagkasulti ang sanctuary yung ginluan, ang tinuod ginluan na ang sala sa mga katawhan. Uy. Then the sanctuary will be cleansed niya. Ani sanctuary katawhan day ni diay ninasin niyo ang libro. No. Then the sanctuary will be cleansed. Di man mo na niyo makuha, Brother Jando, kung dili ka mo agi sa earthly sanctuary. Ang earthly sanctuary, ang sala sa mga tao, mabalhin nga tos dugo sa mananap, okay? Nga ihalad nila, hindi man sila kasulod dito sa sanctuaryo ang mga tao, ang pare na may musulod dito, kada adlaw, iwisik-wisik tong mga sala dito sa ang dugo dito sa kortina, ang sala dito sa mga tao nasulod sa sanctuaryo, sa earthly sanctuary. Once a year na paghinlo dito. Kaya ang sala nasulod naman dito sa sanctuary, mo to'y hinloan. Pero ang tinuod yun yun nga essence, ang sala sa mga katawhan, mao'y di hinloan. Dili ang sanctuary ang ginloan, ang katawhan. Ang maapil ang sanctuaryo kay ang sala sa mga tao na transfer man dito sa sanctuaryo, sa earthly sanctuary, pinaagi sa iyang dugo. Ang ato karon pinaagi kang Kristo, ang atong sala, siya may nagbayad sa atong sala, pinaagi niya iyang dala ang atong mga kasalanan. Mao to ang iyang hinloan niya sugod sa 1844. Muna stand sa SDA. Asan ito mabasa bro nga magsugod ning 2,300 years sa panamastamas sa earthly sanctuary
og mahuman siya sa kuan, sa heavenly sanctuary. Dili man na wala man na gitudlo sa isdinin pangutana lahi man na. Ang earthly sanctuary shadow ra to ug unsay mga unsay buluhaton dere naglungta nagpakita ra to nga mao po na buluhaton dito sa langit nga sanctuary. Kay na may sanctuary na may heavenly sanctuary god. Gitudlo ang Biblia mo na stand sa SDA. Ug unsay buluhaton dito unsay buhat diri sa earthly sanctuary aron ma-remove ang sala sa mga katawhan, mao ra gihapon ang buluhaton dito sa sanctuary dito sa langit. Okay. So, mukuan ko ha, mo skip lang sa ako sa kana akong pangutana about dili, wa po ko nahuman ani. Mo skip lang ko kay mo juga sa heavenly sanctuary, no? Diya sa giingon nimo nga heavenly sanctuary. Naabay gihalad si Kristo diha o wala? Naay Naabay gihalad si Kristo diha sa heavenly sanctuary. Ang iyang kaugalingon, mo may halad na to, wala sa gahanad ng mananap. Ang iyang kaugalingon, siya may karniro. Asa na to mabasa, Siya bro? halad alam na to. Bro, dili ba na iyang dugo ang gihalad diha, bro? Ang iyang dugo mo'y giulak na to, pero ang iyang kaugalingon mo'y halad. Nagiyo man na si Brohanon Jess, ang akong kaugalingong lawas mo'y halad. Asa gina sa Hebreo mabasa gali, bro, nga ning sulod siya sa langit ng sanktuaryo, bro, Hebreo 9 sa to? Hebrohanon Jess, nag-ingon diya sa uno nga ang halad sa mga mananap, nagapahinondon lang sa sala tuig-tuig, wala kapuslara. Katong ningon ba? Hindi mo pasawag sa 5 nga. Katong ningon ba nga ang iyang gihalad diri ang iyang kagalingon dugo, asa to mabasa to gali? Hebrohanon Jess 22 o 22. 21 o 22 man siguro na. Jess 21? 20 na, Hebrohanon Jess 22 o 21 o 22 man siguro na. Brother Ganto. Katong dugo yung gihalad niya. Katong yung dugo may gihalad ba? Wala siya laing gidalang halad, gawas yung kagalingon dugo. Asa kitong basa gali, bro? Ikaw man kayo nakamasana. Wala nga. Yun lang ha. Basa, tanawa. So, Kaya ang Hebrohanon G5 Brother Jando, nag-ingon tungod ni Ana sa pagsulod niya sa kalibutan, miingon siya, ang halad o gasa walang mo pagdawata, kundi gianda mo ako. ito sa Hebreo 9:12, bro. Hebreo 9:12. Sa Hebreo 9:12, ang giingon din mo giingon mo, misulod si Kristo sa labing balaan nga dapit. Makausa lang og alang sa tanang panahon. Wala siya magdala og dugo sa mga kanding og sa mga nating baka ron ihalad. Ang iyang gihalad mao ang iyang kaugalingong dugo. Sakto tayo. Ang problema ana, ang problema ni Maria. Lagi. So kaning gingon diri nga Hebreo 9:12 mo ba niyang heavenly sanctuary? Muna siya. Mao ni siya, Ang gihalad niya iyang kaugalingong dugo, di ba? Actually, sakto na siya, Brother Jando, pero sa Hebrew 5 gihapon, ang lawas ni Kristo, mao ihalad yun. Gihimo kong halad. So, kaning gingon diri nga langit ng sanktuaryo man eh. Dito sa sa may problema ana. Wala may problema siguro ana. Wala man problema siguro ana. Okay, ning transfer man ko ka sa langit ng sanktuaryo nga nagpaklaro ra man ta ko sa 2,300 days pero liko man kang langit ng sanktuaryo. So sundan sa ningwit ako skip sa ako ana kay mo balin sa ko diri kay mo may ginabalik-balik. Pero sa Hebreo 9:12, ang iyang gihalad sa langit ng sanktuaryo, sa heavenly sanctuary, iyang kaugalingong dugo. Karon,
Kung iya kagalingon dugo iyang gihalad, kapila man di siya naghalad siya kagalingon dugo, kausaw kadua. Actually, mo brother Jando, mo na siya, mo lagi na kay sa SDA manggod nga imo itandog na teaching, mo niya sa SDA na teaching. Ang cleansing of the sanctuary nag-start 1844. Onya, ang question man gud ang question man gud ana sa uban, ngano manghinloan ang heavenly sanctuary na kuana siya brother Jando, that is figure of speech ba? Figure, that is a figure na walay personal nga tao dito pero through sa sala sa tao kasama sa earthly sanctuary nga na-transfer dito sa dugo o ang dugo gipasulod dito sa sanctuaryo means nga ang sala sa tao na nasulod sa sanctuaryo dili ko aktual ang tao gisulod mao po na nga si Kristo nahimo mang halad tungod sa atong mga sala while nagpadayon pa ang gitawag og probationary period, wala pa'y verdict, wala pa'y judgment, wala pa'y reward ang Ginoo na kinsa na gusto iyang condemn, kinsa na ito iyang giluwas, mao na nga nagpadayon pa ang gitawag og buhat sa pagtubos. Muna stand sa SDA nga sugod sa 1844 nagpadayon ang cleansing of the sanctuary. At the same time, gitawag na siya investigative judgment. Bro, mura ko juga ka ego ba? Ayun mga diri balik ko na ko basa ha. Kausal lang gyud naghalad si Kristo sa labing balaang dapit ug wala nagayud niya kiniusba pa. Dili dugo sa mga kanding o sa mga lating karne, lating baka ang iyang gihalad, kundili ang iyang dugo mismo. Karo ang gisgutan mong diri bro, ang heavenly sanctuary mismo. Ha? Unya, wala may kantit ya. Wala may kantit ni Brother Jando. Ang imong gibasa, kausaran ni halad si Kristo. Wala man katudo ko ng isli, kadaghan siya naghalad, kadaghan siya namatay. Kadaghan siya ang stand sa SDA from 1844, nagsugod ang cleansing. Wala man siya yung kadaghang gihalad. Bro, amo ko nangutan na about kalag nga gihalad. Ang gamba is kausara siya mihalad siyang dugo, kausara wala na niya kiusba pa. Wala na problema diha Brother Jando, wala na problema ang halad o kausa. Pero wala ang process pa, bro, wala ka mo nasipyat sa inyong pagsabot sa heavenly sanctuary, bro. Ano Brother Jando nindot na napan. Aron ma-prove nga nasipyat, di dapat itudlo nimo makig-discussion ka kabahin ana ipaila nimo i-prove nimo nga nasipyat na di amay tun-an. So ako ha basaon ako balik ha. Ang ingon mo ko diri ha. Kausa lang gayod naghalad si Kristo sa labing balaang dapit ug wala gayud niya kiniusba pa. So kausa ra siya naghalad. Nya ang iyang gihalad dili dugo sa mga kanding o sa mga nating baka, ang iyang gihalad kundili ang iyang dugo mismo. Sa ato pa, naigihalad si Kristo iyang kaugalingong dugo. Nya kanang paghalad siyang dugo, kausaran niya nagibuhat. Ako naibaluan, naghalad siya siyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross. Pero dire, nailangit nung sanctuary gisgutan dire. Okay. Pero naghalad siya og dugo. Naghalad siya og dugo. Gwapo na siya na mo ha. Ikapila din siya naghalad siyang dugo. Okay. Gwapo na ang imong pangutana Brother Jando. Si Kristo namatay sa cross per century. Okay. After ni Ana, nisaka siya sa langit after 40 days. Di ba? Ingon nga hulan sa stand sa SDA, pag abot ni Kristo sa langit, nasiya sa holy place. Kunya na po itag na ana, mapapatunan ko na sa pinadayan. Uno, dayon, karon ang stand sa SDA, pagka 1844, nisulot si Kristo sa most holy place, aron pagtuman sa iyang buluhaton nga magsugod siya sa cleansing of the sanctuary at the same time investigative judgment. Walay
sa ako nakita, wala man gatudlo ko ng SDA o kadaghan si Kristong namatay. Kadaghan sa Katoliko man nga kada misa si Kristo namatay. Kada adlaw misa kay si Kristo man patay man diha sa misa. Mao na istan sa SDA kausara si Kristo namatay, pero ang proseso pag-abot niya sa langit dito siya suliples ani sa ubang ng religious denomination di patibol man na. Kay nabaday apartment sa langit, why problema na? Para na ako, dili ko na problema. Ang importante niya, kay kung stand sa SBA, mamayot pangutana, mo pa na ako i-plastar. Pagka 1844, nagsugod si Kristo o claim sa sanctuary, aron sa pagtuman, aron sa pagtuman sa earthly sanctuary nga kahimtang nga naigitawag og Yom Kippur, Day of Atonement. Dito nagsugod sa 1844 until now. Muna stand sa SDA. O masayong na galing Brother John Do, matod pa ni mo, wak ba ka na sepyar, di, para na ako, Brother John Do, dili man ko ingon nga close-minded. I-prove sa nga nasipyat na, dayon, ato na nga ato nang isip-in, mag-discuss na ana. Bukuan ko. Mubalik ko sa kupunta na ganina kay nalayo naman ta. Kadong gitag na sa Daniel 8:13 tamas-tamasan. Panamas-tamasan ang templo. Ipahunong ang daily sacrifice. Akong balikan diri ha, kay di mo jud nangugat akong pangutana mo gyud sa inyo ha. 8:13 matod pa diri unsa kadugay mulungtad kini mga panghitabo sa panan-awon may tungod sa pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad. Kanus ama nagsugod og undang ning adlaw-adlaw nga paghalad. Unsa ni gisugod og paundang? Okay, babo na okay, kanina Brother John duman siya. Ang stand sa SDA sa Daniel 8:14, dili siya ingon nga literal na aplikasyon. Kanang panamastamas diha nga igisabot nga gihugaw-hugawan niya ang stand sa SDA na mauto nga paglapas sa kasubuan sa papasi nga gi-accept change ang Sabat from Saturday to Sunday. Bugaw papasi bro nga Daniel 8 man eh. Ay kaysa ang imong Brother John Do, ang imong itandog is the doctrine. Di ba, ang 2,300 days manggod sa inyo nagsugod sa excuse me, Brother John Do. Excuse me, Brother John Do. Ang imong gibasa, Daniel 8:13 ngadto 14, nangayo ka og unsay pasabot, unsay pagsabot ana. Tungod kay imong gitandog ang SDA doctrine, gituluan ka unsay stand sa SDA ana. Kasi unya imong giabot sa papase. Sa inyong diagram, nagsugod siya 457 BC. Ginabo nagpapase na natin papase pa sa 457 BC. Paminaw sa ba? Wala ba? Pasa imo ba? Mao man mo na ako nakita po. Okay ba? Mo na ako nakita si pod gamay nga dili magka sinabot kung iyon ana nga sistema. Ang imong gitandog is the doctrine. Busa ang akong isulti nimo is the doctrine, is the stand about diana. Ang 457 BC, diha nagsugod ang event sa Daniel 8:13-14. Ang Daniel 8:13 kabahin sa 2,300 ka mga adlaw punto muna stand sa SDA. Pero moadto na ka sa gitawag og pagpanamastamas, ang stand sa SDA na paghugaw-hugaw, ang stand sa SDA na mao na ang labas sa kasubuan sa Dios nga gihugaw-hugaw mo na paghugaw-hugaw. Buhat sa kalapasan. Muna stand sa SDA na. Wala dubog ka kaigo na po doon ni bro. Ingon din, basahon ako ha, ingon diri ha. Unsa kadugay mulungtad kining mga panghitabo sa panan-awon may tungod sa pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad, sa paglapas o panamastama sa templo,
og ang tunog-tunob sa langit noon nga mga binuhat. Mitubag kaniya mo sa kaanghel, mulungtad kini sulod sa 2,300 kagabi o adlaw. Og pagkahuman, hinluan ang templo. Sa ato pa, ang kaning pagpalamastama sa kaning pagpaundang sa adlaw-adlaw nga paghalad, magsugod kini sa pagsugod sa 2,300 days. Unya, ang imong gitubag papase. Nga sa inyo ang diagram, 457 BC. Kung saan mo na pag-reconcile na be, i-reconcile daw ko na be. Hanani papase. Paminaw sa ano mag-reconcile? Paminaw na. Okay, ako kan ni paminawan. Muna imo naligyan. Siguro, nakasure ko nga during the time sa SD, kawak ka po natudloy ani. Okay. Bro, tudloan ka bro. Ako nga Bro, ayaw pag assume bro kay natudloan ko ani mo ito nang nakita na ko ang sayop bito kay natudloan ko ani. Muna akong gipangutan. Natudloan ka. Okay. Oh. Kung natudloan pa ka, mao ni siya. Ang stand sa SDA, ang 457 BC, diha nag-start ang 2,300 years. Okay. For me, unbiblical na bro, kay walay giingon di sa Bible. Bahala ka, basta ang hita sa stand sa SDA. Mo ginani mas imong konklusyon. Okay. Paminaw, mo problema, brother Jando. Langutan na ra ko nimo. Paminaw ka ni kay istorya ka di paminawan tikaw. Diego. Okay. Karon ang sulod diha sa 457 BC sa 2,300 years sa stand sa SDA na sulod diha ang pagbalik sa Israel sa Jerusalem, pagtukod sa templo. Okay. Nasulod diha ang gitawag og paghugaw-hugaw. Paghugaw-hugaw sa gitawag og balaang sanktuaryo. Mao to nga ang stand sa SDA na mao apil ang 538 AD to 1798 during the time of Dark Ages sa pagrin sa papase. Muna stand sa SDA na. Dayon, mao na ang paghugaw-hugaw ang halad nga adlaw-adlaw diha kanang stand sa SDA na Brother Jando nga mawala na ang halad adlaw-adlaw kay pulihan na ni Kristo na siya ngay halad. Mao na siya nga hangtod kanos ana, hangtod sa 2,300 ka adlaw. Mao na nga kay ang 2,300 ka adlaw nagsugod man siya na apil man siya na sa 1844 mao tong pagka 1844 pagkatapos diha nagsugod dayon ang gitawag sanctuary investigative judgment, the cleansing of the sanctuary. Mao na ang stand sa SDA diha. Tungod ana nga pagahinluan man hangtod man kanus ani mahitabo ang sanctuary pagahinluan hangtod sa 2,300 ka mga adlaw. Man ang diha kasugod ang investigative judgment sa 1844 sa paghinlo sa sanctuary. Mo na stand sa SDA. Ang ako pangutana bro is asa mga sanctuary ang nahugawan di ay? Ang earthly sanctuary ba o ang heavenly sanctuary? Okay, gingon na ikaw, ang earthly sanctuary, siyempre, mahugawan man dito kay naamay ang tao, ordinary man musulod yun dito, kanang pare, ordinary man gihapon kong pare kada adlaw. Dayon, ang dugo sa mananap, nga gihalad sa mga tao, nga matransfer ang iyang nilang sala nga tos dugos mananap, dahil man sa sulod, dito sa holy place, mabalhin ang makasulod ang sala dito sa sanctuary, mahugawan dito kay hugaw man ang yuta. Pero sa heavenly sanctuary, tungod kay si Kristo mo may nagdala sa atong kasalanan, nahimo man siyang saan tungod nato, hangto dili pa mauli nga to siyawa ang kasalanan sa tanang tao aron ang yawa mo nay mo daw sa natawhan nga iyang nadala natintal na hulog ang tao sa sala kay katong tarang tao na hulog sa sala. Ang sala sa tao, mabalhin man dito siya, hangtod dili pa na, totally mabalhin sa yawa, hangtod nagapadayon pa ang buhat sa paghinlo sa langit ng sanctuaryo muna sa teaching sa SDA, Brother Jando. Kuan ba?
Ako na ba, asa mga sanctuary ang nahugawan, ang earthly o ang heavenly? Ang sanctuary, earthly o heavenly, figuratively, mahugawan yun siya through sa application nga ang dugo, ang sala sa mga tao na transfer dito ni Kristo kay siya ay nahimong sad-an man alang nato, unya wa pa man ang panahon nga ang sala sa tanang mga taong mga luwas nga na-transfer dito kang Kristo nga sala, dayong wa pa man na uli nato siya wa, therefore sa format sa earthly sanctuary, mao na gipadayon sa paghinlo, mo na gitawag nga sa earthly sanctuary day of atonement. Nahugawan gihapon sa hulad ang sanctuary sa langit, sa stand sa SDA. Mugay na gani. So, sa inyo ha, ang nahugawan, ang heavenly o ang earthly. Ang duha mo Yes. nahugawan. Karon, Yes. ang nahinlo nga sanctuary, ang earthly o ang heavenly ra? Ang earthly mahinloan once a year. Ang heavenly nahinloan po start sa 1844. Sila duha. Ang earthly o heavenly mo na start sa SDA. Sunod nga pangutana bro, asa mo ito mabasa bro, nga ang heavenly sanctuary hinloan? Okay, mo magana nga brother Jando, kung dili lagi mo stand ang heavenly sanctuary, kung dili nimo kuhaon ang event sa earthly sanctuary, kung nahugawan ang earthly sanctuary sa ang holy place o ang most holy place, nahugawan gani, mahugawan na gihapon figuratively ang heavenly sanctuary. Kaya dili man na pwede nga mahimong landong lamang ang yutanong sanctuary sa langit ng sanctuary kung unsay buhat sa unsay tabo sa sanctuary yung sanctuary sa langit o sa may pulos kana. Mo ginagali, so ako nakita, imo mga explanation, inyo lang gi-assume inyong doktrina. Inyong doktrina man ay mong tubag sa kuha. Base mong tubag Brother Gando, in fairness naman kay freedom na mayroon kang assuming lang na, i-prove lang na hindi mo nga assuming po na nga wala Oh, ko sige, yung sanctuary sige, sa langit. sige, Kaya sige, prove nga mo ba? sanctuary sa langit, in what reason na naghimog sanctuary sa langit, nga dili Okay. man ay ang pag-perform, mao naghapon dili ang naihulagway sa sanctuary ng Siyota. Sige, isulay na kong pro bro halin. Sulay guba akong pro bro ha. Ang kung probe aning ang kanang 2,300 days is equivalent to 2,300 years, inyo ra gyud ang gi-assume kay wala mo gyud mabasa man gyud diha nga ang 2,300 days nagkahulog ang 2,300 years. Oh, guba ko na siya bro. Kanang ko lang ingon bro kanang linya ha. Nga walay mabasa, asa lang. Si Eugene lang si Eugene. Ay lang sige bro, na ko bro ha. Diyan lang bro. Mo si Eugene din sa tayo ni Eugene. Bro, kadyan lang bro kay kuan bro, nagdialogo pa min doon ni Bendilio bro. Diyan lang. Tawag na ko nimo. Okay. Kuan ba? Akong nakita, inyo rang gi-assume. Kay nakita ninyo nga 490 days o 70 weeks is equivalent to 1 year. So inyo na pong gi-assume nga ang 2,300 days should also be 2,300 years. Kana siya nga argumento, fallacy of false analogy mong gud na siya. Pero kung imong bungkagon na kung giingon, bungkaga ko na bro, i-prove ko na sa kuwagyo na bro nga nasayop ko diya dapita. Sa akong bunggagon sa imo, sa imong ngano man nga ako'y mubungkag. Okay, ingon na ko ka nga, i-prove na ko nga na something wrong. So, ako sa binagsabi na... Kung mga ikaw may diskontento sa maong doktrina, di imong i-prove na, nga wrong na, pareho na ako nga suka ko sa doktrina sa purgatorio. Di ako i-prove na sa'yo. So, Suka ko sa doktrina nga si Maria walay sala. Di ako i-prove na sa'yo. Mo binagsaon ako gani pagkuanggali. So, ina lang ko, mabungkag ba mo? Ingon ako, nga kanang gingon ninyo nga 2,300 days is equivalent to 2,300 years, inyo ra nang gi-assume. Tungod kay natural na mabungkag, pag-utap nyo,
Di man, wa man kayo present nga presentasyon. Kung saan may akong buka akong istorya, raman mo, bisan pa kung saan na akong supak. Mo insist man ka na. Pagamaog, paghatag og mga teksto, paghatag og mga presentasyon, nga dili na sakto, apres, diha nato na ma-discuss. Kasi Mo na bro, pwede binagsaon. kayo lang masikaw lang, adi ko kumuto og purgatorio, di ba ko yung present? Bro, binagsaon sa nako bro ha. Then akong pingon ako pili na bungkag sulay. Akong ingon ako, inyo rang gi-assume nga 2,300 days is equivalent to 2,300 years kay imuhang tubag imong gilink ang 70 weeks. Makamagani ang imong buhaton di sa disante ka kung willing yo kung mo yun yo ka na assuming na i-prove na nimo through presentation. Mo ginagi nagpresenta gani Ang present ka, tagaan ka sample. Kaya ang stand sa SD, may connection man ang Daniel 8 o Daniel 9. Imong nang gi-explain with biblical facts na ang Daniel 8 really good siya connected sa Daniel 9. Okay? Sunod. Ang 470 kanang 490 years dili siya pwede ang 490 days nga po nahimo 490 years dili siya pwede ma-apply sa 200 o 2,300 days. Kada ba yung nanat? Ano na to na makita? Balik ko na ko bro. Sige bro, balik ko na ko bro. Kaya pwede man 490 years ang Daniel 8 o Daniel 9 na may connection, mauna nga ang 2,300 days, mahimo siya nga i-apply po nimo ang application sa Daniel 9 nga 1 day equivalent 1 year. Mura na stand sa SD, very simple. Mogay na bro, mogay ng inyong stand, akong gibangga. Kay sa inyong stand, ang 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Ipangitakan akong ebidensya nga mabasa to sa Biblia nga ang 2,300 days is equivalent to 2,300 years. Ang nahitabo imong gihatag og explanation ang 70 weeks nga 1 day 1 year. Then imong gilink. Therefore makita nako didto nga imo rang gi-assume tungod kay mo ni gihimo sa Daniel 9 dapat moupod ni sa Daniel 8:13. Ano ba dapat moupod ni? Ang tawag mo gud na fallacy of false analogy. Ang tawag ana. Brother Jando, Brother Jando. Bro, nagbungkag pa ko. Gumala kung akong explanation ako kung mabungkag ko. Dili gihapon ka magkamit Brother Jando kay manong ang ako ang stand base sa SDA ang Daniel 8 o Daniel 9 connected. Na negative Kusa kung unsay computation sa Daniel 9 applicable sa Daniel 8. Bro, ganigar man gugo bro. Kay hindi mo pwede nga muuyon ko. Ang imong ligar puro lagi, ang imong ligar puro lang lagi opinion mo. Ang imong buhaton paghimo og proof nga biblical facts nga ang Daniel 8 o Daniel 9 walay connection. Mo gay na bro, explain pa ko bro. Sige na kang explain nga, assuming na, maon na, gitagaan na galit ka og panahon, wag yung ka nakahatag og biblical proof, historical background, nga ang Daniel 8 o Daniel 9 walay connection. Bro, kadiyot lang bro. Patiwasa po ko na sa uni siya. Mawang, dili, nakuha na ko ang imong powen. Brother Jando, nakuha na ko ang imong powen. Ang akong punto diha, Brother Jando, mao ni, unsaw na to pagkamit sa tuma, unsaw na to pagkasabot na sa bill powen pa na wala ta nagkadimao, wala ta di na ta magkasundo sa Tagalog pa. Bro, Ang sa SDA, ang Daniel chapter 8 o Daniel chapter 9 connected. Oo. Okay. As long na imo na siyang i-repute, pag-hatag, pag-establish o establish ko. Bro, wait na establish ko bro. Bro, wait na establish ko. Pagahin ko og mga biblical facts
nga ang Daniel 8 o Daniel 9 dili sila connected? In what Bro, reason? dili siya connected. Ngano man. Tungod kay wala may giingon bro nga 2,300 days magsugod sa rebuilding sa Jerusalem. Mao may problema nimo that is Ay, sa- Brother Jando, that is on your opinion. Ay, Ang bro, akong pangutana, tagay No, critical facts. bro, Tagay ba bersikulo? Tagay bro, na bersikulo ba? mo ikuan mo ko bro, sini ka nang nagmigar mo ko sa mong stand. Ano Brother Jando, ang pagnigar diri is Paminawa, pero ang point niya, ganigar ka sa ako nga gi-explain nga wag yo kagahatag og premise. Wag Bro. kagahatag og Bro, paminawa ebidensya. naman ko. Ang Bro. akong point, Brother Jando, tila kita magkasabot. Bro, paminawa lang sa ko, Ano dito bro. magkasabot? Kaya Ano, ang bro? akong stand, ang akong stand is ang Daniel 8 o Daniel 9 connected mo na stand sa SDA. As long nga dili na nimo ma-repute, dili ko ta makasinabot. Ano bro paminawa kong negasyon before ka mangutana. Ayaw sa Dili wala suplahan. ko na ang akong nakadungog di ba minawa na ikaw pero puro na nimo opinion wa ka nakahatag og ebidensya sa biblical asay hinungdan ngano nga dili man nimo o dili connected ang Daniel 8 o Daniel 9. Asama na asama ta mo base na sa imong stand nga ang Daniel 9 Daniel 8 o Daniel 9 dili connected. Dili connected bro, kay unang-una, wa mo kay nabasa nga connected siya. Unang-una ha. Unang-una ha. Unang-una. Ay nako Brother Jando. Bro, nagligar man ko, di ba? Paminawa kong negasyon. Gusto man kung ikaw ba yung Brother Jando ay Bro, ikaw ba yung may nagsulti ba yung kung against ko dapat mo pag-ausap sa kuwang idea? Ikaw ba request na ako? Nya karon mo sulti na ko mo kung baraw-barawon. So, ano ni siya Brother Jando? Dinagsaon lang na ako bro para dili kay taas. Ang punto Brother Jando mao ni. Ang stand man ko sa SD Brother Jando, ang Daniel 8 2,300 days nganong na 2,300 years na tungod sa Daniel 9. Na Okay. ang Daniel 9 ang 490 days na 490 years. Tungod kay connected na sila, mao na hinungdan nga ang SDA nagtudlo nga ang 2,300 days 2,300 years. Simple naman na. Kung imo na i-repute, di imo i-repute nga ang 2,300 days dili gyud na pwede connected sa 2000 sa Daniel 9 chapter. Okay. Pares Brother Jando, mas maayo siguro ato ni pag radio station man gani dakota na ang magkasab-an ta na magkuha sa management. So din ako makapagawa sa akong idea. Ano magsit na ni ini nga dili radio station kay makuha nila mga programa nila. Pwede mo kumuhulong bro kanang oras na nimo. Ate, oras na magagani na to. Asa galit kay oras dire. So, kung saan mo live, kung saan mo live. Kay kuan man ko ni. Dili man gyud may unta kuan lang ni dili na radio station ng. So, ano sa man ka mosunod og live bro nga makapadayag na ko sa kong negasyon? Ano na lang, pwede na nato i-discuss. O gusto ka ato nang debatihon face to face. Lami og kanang dili sa imo ang live kay daga makadungog. Radio station ba yan na? Sa to pa, kutob sa makadungog sa imuhang sa inyong sibya, makadungog po sa kong argumento. Alam mo, Irana. Pwede gyapon na siya Brother Jando, pwede ra na ato tanawan natin ialis nato ang oras na ato ipan sa management. Usa man kang adlaw mag-start sa mong program ug unsang oras ang magsugod. Mukan lang ko nimo mo info lang ko nimo kay ato nang i-discuss pa. Sugod yo dili kay mugo na atong topic, araw na matagag ko na itong pagtagad. Sa ato pa dili ka sigurado when ka maka-live sunod.
kuan man ko brother Jando, depende ko sa panahon kay layo ning akong sa akong gipuy-an ba. Mudagan pa kog mga duha ka lungsod. Lagi, so unsa mga adlaw ay mo sunod nga live? Ug unsang oras mo sugod? Mutsapro lagi ko nimo. Mo inform lang ko nimo. Dili ka sure? Sure na mo ko pero sa schedule depende na sa sitwasyon. Sa ato pa kuan man karon bro. Karon is Lunes man on alas 6. Sa ato pa Lunes imong programa. Depende. Ana di Lunes nga wala ka live. Wala kay live sa radio station. Wala ko ingon nga kwando ko sa schedule kay depende man sa ako nga bakante dayon. Depende po sa kwan. Ato pod nga nanduman nato nga kwan ako, depende ba ako brother Jando, wala ba ako actually wala ba ako ga kwan og church. Wala ako kada independent minister ni. O wa koy pang gasolina, alang makaari ko. Mo na, so imong sunod nga live sa radio program next Monday. Dili po tanan. Dili. Sige. Sige. Dili lagi tanan. Depende lang sa ako nga. Bro, chatin na lang ko bro when imong next nga live sa radio program. Ano ako nang i-discuss na topic? Wala tayo yung topic i-discuss ka ng sanctuary. Kaning 2,300 days, muna akong topic na ako, 2,300 days. Kay Augusto pa na nato ng debatihon pa Christopes, pwede yapon. Kita mo yapon nasa live, mas maayo dito, may affirmative, may negative. Pabiyahion na po ko nimo nga pwede mo ta sa cellphone ra. Ako ba na ba? Dili ba? Ang ako mas maayo man gusto kay both side patas ka ba na cross examination na ano ba? Pwede ko ka mangutanan ako ni guman ako istorya. Pwede po na brother Jando, at Terence nga bukwatag tas nga oras nga isime nato discussion among discussion. Magagad lang ko bro, welcome mo chat na ko bro ha. Sige. Kana mo topic ka. Sige mo agad ako welcome mo chat na ko nga mag-live ka karong ko nga ring-aring orasa aron makapag-ready pug ko. Okay, no problem. Sige. Inform lang ko every now and then i-remind ko ba? Sige, wala problema. Di ako mo i-remind mo kay ko may programa. Adili ba? I-remind ko nga bisag wala pa ko naka-program, i-remind ko nga atong kasabutan nga discussion kabayan na aron po nato makanan. Amo kabalo ren ka mag-live sulgi ko minimo nga agad ra ka sa schedule so mo ko nalingon nga magri paminaw sa ba i-remind ba ko every now and then ba nga ang atong gikasabutan nga mag-discussion kabayan ana nga topic. Mo remind ko bro next Sunday para sa Monday maka-start sa Monday. Bisa pa dili next Sunday. Okay, alam sigurado sa Monday. Sige bro, ora to bro. Sige, God bless. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya
kaya puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong, nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hustle ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.